Magandang araw po sa mga tagapakinig. Ang aking kwento po ay patungkol sa anting-anting. Anting-anting ng aking tiyuhin na namayapa. Bago ko po umpisahan ng kwento ay nais ko po munang magpakilala. Ako po si John, 22 years old, tubong Davao City. Alam ko ang iba sa inyo ay pamilyar na patungkol sa kwento ng anting-anting. Pero naiiba po ang sa akin, sapagkat hindi po ako ang may-ari ng anting-anting. Ito po ay pangmamay-ari ng aking kamag-anakan. Ang may-ari po nito ay ang aking tiyuhin, na sa kasalukuyan po ay patay na. Nangyari po ang mga kakatuwang bagay matapos po nang mamatay ang aking tiyuhin, sapagkat ang kanyang mga alaga sa kanyang anting-anting ay kumawala. At ito ay tuluyang gumagambala sa aking mga tiyahin at pinsan. Tara, umpisahan na po natin ang kwento. Taon ng Agosto nang pumanaw ang aking tiyuhin. Masakit man sa amin, ngunit kailangan namin tong tanggapin. Ang aking tiyuhin ay kilalang manggagamot sa aming lugar. Eksperto siyang manggamot sa mga nababati at sa mga nakukulam na tao. Gayon din ang iba't ibang sakit na kanyang napapagaling gamit lamang ang kanyang anting-anting. Ngunit hindi naglaon, siya ay namatay din. Gawa na rin ng kanyang katandaan. Simula noon ay gabi-gabi nang ginagambala ng mga alaga ng aking tiyuhin ng aking mga tita. Bale, 2 pamilya kasi sila doon sa kanilang compound. Kaya naman humingi na sila ng tulong sa aming mga magpipinsan. Nirecruit kaming mga lalaking pinsan ng aking kamag-anakan o ng aking tiyahin upang sumama sa kanila sa isang gabi or magbantay sa kanila, sapagkat daw ay ginagambala sila ng mga demonyo o mga lamang lupa. Bagay naman na aking pinaunlakan, sapagkat hindi ako naniniwala sa mga ganitong kakatuwang bagay. Ngunit gusto ko ring ma-experience, kaya naman ako ay pumayag. Alas 6 ng hapon nang umalis kami sa aming bahay. Kasama ko ang aking pinsang si Noel at gano'n na rin si Kuya JR. Bale, 3 kaming mga binatilyo ang na-assign upang bantayan ng aming tiyahin at ang mga pinsan kong babae. Okay naman ang pakiramdam ko sa bahay ng aking tiyahin nang makarating kami. Agad din kaming kumain ng hapunan upang makapaghanda na sa pagbabantay. Mga kalagitnaan ng hating gabi nang bigla akong mapaidlip at nagising na lamang ako sa isang malakas na mura ng aking pinsan na si Kuya JR. Nagmumura ito dahil daw may sumisilip sa amin sa butas, malapit sa bintana. Agad naman akong bumangon at kinuha ang itak. Samantalang ang pinsan ko namang si Kuya Noel ay hawak ang kawayang matulis o buho. Mabisa daw kasi itong pangontra sa mga lamang lupa. Umiiyak noon ang aking tiyahin sa takot at ang aking mga pinsan. Kaya naman nagpasya kaming magpipinsan na lumabas. Binuksan namin ang pintuan at lumabas kami. Ngunit wala naman kami nakita doon sa labas. Maya-maya pa ay pumasok din kami dahil madilim sa labas at hindi na namin matanaw ang paligid, sapagkat maraming puno sa paligid ng bahay ng aking mga tiyahin. Nang pumasok kami sa bahay ay dama namin ang tensyon, ang bigat ng pakiramdam. Nararamdaman ko na rin na merong umaaligid sa bahay. Agad namin tong tsinempuhan. Nang maramdaman naming malapit na sa pintuan ay agad binuksan ni Kuya JR ang pinto. At doon, nagimbal kami sa aming nakita. Merong kung anong malaking tao ang nakatayo malapit sa puno ng mangga, kung saan ito ay merong buntot at mabalahibo ang katawan. Tumatawa ito na parabang nang aasar. Sa galit ng aking pinsan si Kuya Noel ay agad niya itong sinibat gamit ang buho o kawayan na matulis. Agad naman itong tinamaan at nawala. Ngunit maya-maya pa ay nagimbal ako sa aking nakita, sapagkat ito pala ay gumagapang na sa gilid ng pader malapit sa amin. Agad na bumulalas ng takbo si Kuya JR. Noong una akala ko lulusob siya sa demonyo. Ngunit nagkamali ako dahil ang takbo niya ay papunta sa loob ng bahay. At gano'n na rin si Kuya Noel. Sa takot ko ay pumasok na rin ako sa loob. At doon ay nanatili kami. Natakot na rin ang aming mga tiyahin at pinsan. Umiiyak sila sa loob ng bahay at wala kaming magawa. Puro babae din kasi ang aming kasama. Nung mga oras na yon, sa panalangin na lamang kami kumakapit dahil wala na kaming maasahan. Ramdam namin ang kaluskos sa paligid, ngunit maya-maya ay nawala rin ito. Mas minabuti na lamang naming matulog dahil alas 12 na ng gabi. At sa palagay ko ay wala na rin kaming magagawa patungkol doon. Sumapit ang magdamag at nagumaga na. Dismayado man kami sa aming sarili, ngunit wala kaming laban sa nilalang na iyon. Kaya naman dali-dali na rin kami naghanap ng albularyo.
Nang pumunta ang albularyo sa bahay ng aking tiyahin ay agad niyang nalaman kung ano ang tunay na problema at ito'y ipinalawanag niya sa amin. Ayon sa manggagamot ay hindi daw napalaya ng tiyuhin ko ng maayos ang kanyang mga alaga. Kaya naman daw ito ay humihingi ng kalayaan sapagkat ito daw ay nakabilanggo sa aming bakuran kung saan ito daw ay nilagyan ng saklaw ng aking tiyuhin. Nakabaon daw ang mga telang pula at telang itim sa paligid ng aming bahay at yun daw ay kailangan naming hanapin. Gamit ang tawas ay nahanap namin ang mga tela at medyo komplikado ang mga pinagbaonan nito. Matapos mahanap ang mga tela at mga sulat ay sinunog ito ng manggagamot at sinabayan niya ito ng dasal na Latin. At tila pawis na pawis ang manggagamot sa kanyang mga ginawa sapagkat medyo malakas daw ang mga alaga ng aking tiyuhin at meron daw iba na ayaw na umalis sa bahay. Ngunit dahil sa manggagamot ay nakagawa ito ng malakas na pangontra kaya naman napalayas niya rin ang iba. Epektibo ang ginawa ng manggagamot sapagkat tuluyan nang napalayas ang mga masasamang espiritu sa paligid ng bahay. Kaya naman simula noon ay naging payapa na ang buhay ng aking tiyahin at gumanda na rin ang takbo ng kanilang buhay. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa pakikinig at lagi niyo pong tatandaan at huwag niyo po itong kakalimutan. Lagi po tayong mag-iingat palagi at salamat din po Mr. Reynald niya nabasa niyo ang aking kwento.